With Dr. Mahar Lagmay, the Director of the UP Resilience Institute. Sir, Doc, magandang hapon. Good morning. Good morning and welcome to the program. Good morning, Ed. Ed, ikaw ba yung classmate ko noon sa military police, sa MP dito nung ROTC? O kapatid mo yon? Kapatid ko yun, sir. Kapatid ko yun. Kapatid mo? Okay. Nag-GO 11 ako nung pre-med days ko, so hindi ko ako nagkatagpo tayo. Under Professor Siringan. Okay. Sir, teka, I know there's a lot of the table that we can talk about among them the issue about infrastructure and the need for science there. But let me start off with the big picture, sir. I also know you have data to present there, but let me start off with the big picture. This past 2 weeks, we've been talking about flood control projects na kaliwat kanan, sang damuhong perang tinapon, tapos malaking tanong kung talagang epektibo o hindi. From what you can see, from what you have heard, do you have any idea kung ilang percent ng mga flood control projects natin ginagawa ay merong scientific basis o yung tipong tapunan mo ng pera yan at titigil ang baha? You know what I mean? More or less out of so many maybe out of 100 flood control projects, ilang porsyento lamang ang talagang based on science? Hindi ko matasagot yun, kasi hindi ko pa naman napag-aralan yung eksaktong tanong mo. Pero ang pwede kong sagutin ay buhos tayo ng buhos according to sa mga napapanood ko, mga sinasabi ng mga senador, ay we're spending more than $1 billion a day for flood control projects. At matagal na natin ginagawa ito. Pero nakikita natin may problema pa rin tayo sa baha at nagrereklamo pa rin yung mga tao. So baka meron tayong mga iba pang gawin na baka makatulong, di ba? Pag-aralan muna yung lugar kasi case specific naman yung intervention na dapat gagawin sa bawat lugar. Kapag napag-aralan natin na mas mabuti ito, naiintindihan natin yung problema, mas maganda ang solusyon na mabibigay natin. Kasi kung paulit-ulit natin itong gagawin, buhos tayo ng buhos ng 1 bilyon kada araw, at alam naman natin na hindi ito gumagana base doon sa mga reklamo ng mga tao na nakikita natin at nagbabaha at nahihirapan yung mga tao, bakit natin uulit-ulitin? Diba? Dapat gawan natin ng inobasyon, gagawan natin ng makabagong paraan ng pag-approach dun sa problema. Kasi kung hindi natin babaguhin to, we are foolish, we are not learning, we are repeating the same mistakes. So we should do something about it. Actually, sir, it's the height of stupidity nga if you keep doing the wrong thing over and over again, knowing that it's not working. Wag naman stupidity, foolish. Okay. Foolishness. Probably, no? Ewan ko kung may malaking diferensya doon. It's probably less, no? Tayo, para magawa natin ng solusyon. Kasi kung ulit-ulitin natin, that's the height of foolishness. Sir, of course, kasi pag may gantong issue, whether it's bagyo, baha, or lindol, I always refer to the NOAA website, the one you put up. And it's there for everybody to use. Anybody to use, they just have to, be conscious to go there and use it. It's pretty clear. The graphics are very, very well made and very relatable. From what you can see, but do these, whether politicians or engineers, do they really use your website? Do they bother to go? From what you've seen? I don't know, pero alam ko maraming gumagamit ng website, no? In the span of 2 years, yung mga nag-location search, ang mga location searches umabot ng 35 million based sa statistics ng Google na nakita ko. Okay. Marami siguro doon mga engineers din. Marami doon siguro doon mga engineers. At ayun, but I'm hoping the policy makers and the planners, local, international, banks, real estates, mga realtors, mga LGU, 60% according to the UNDP report gumagamit ng NOAA website. Ride-hailing companies, yung Grab, ginagamit din yung NOAA. At alam ko maraming gumagamit. Sana maraming mga na iba ng mga involved dito sa mga prevention and mitigation of disasters ang gumagamit pa nito.
Sir, so let's go to what you were saying earlier. Why do you think na inadequate lamang ang pagtingin sa infrastruktura bilang solusyon sa problema ng flood control? Sige, gagawin natin tong simple, no? As simple as simply explained as I can. Kasi ang normal na natin na pag-iisip or na ginagawa natin, pag sinabing bawasan yung mag-flood control tayo, ang naiisip natin dike o concrete dikes, no? Yeah. Pero bakit ba natin kung titignan natin, halimbawa ito, kalupaan, okay, patag. Nakikita mo ba Ed? Yeah. That's good. Yes, okay. sir. So bubuhos ang ulan sa lahat ng patag na ito. Okay? Siguro mga malaki na yung 10 centimeters per hour. So imagine mo, dadagdagan mo ng tubig, 10 centimeters. Mga ganyan. Pero hindi naman patag lahat ng kalupaan, di ba? May ganyan. Yeah. So lahat ng tubig na yon na 10 centimeters, saan pupunta? Doon sa doon sa pinakamababang lugar, di ba? Nandun yung mga ilog, nandun yung mga sapa, nandun yung baha. So, kung nandun yung baha sa pinakamababa, ang natural na iniisip natin ay maglagay ng dike para yung mga kabahayan sa tabi ng pinakamababang lugar kung saan nagbabaha ay maprotektahan. Opo. Tuloy meron ng mas malalaki na yung mga baha na nararanasan natin Yung mga dike not enough, no? Not high enough to control it. Ito yung mga minsanan lang kada henerasyon nakikita, ngayon mas madalas na, mga 5 beses, 6 na beses na kada buhay ng isang tao, na kung ang tao ay 100 taon, siguro 5 times, 6 times lang nararamdaman. So, yes, or nararanasan. Yung dike, hindi enough. So dahil mas malaki yung kalupaan, di ba, malaki naman, baka naman doon sa mga ibang lugar ay meron pa tayong mga ibang intervention. Hindi lang doon sa pinakamababang lugar. Okay. Katulad ng, for example, mag-i-enumerate ako ng mga possible interventions. Pwede naman tayo mag-rainwater harvesting, di ba? Para doon pang malayo pa lang doon sa ilog na i-imbak na natin yung tubig. Actually, batas nga ito Pwede tayong maglagay ng retention basins para bago umabot pa doon sa sapa o kaya ilog na binabahang mga lugar ay, di ba, nababawasan natin yung runoff towards the areas that are low-lying. Pwede tayong maglagay ng sponge roads. Pwede tayong mag-increase ng absorption ng land. Dito sa Metro Manila, pwedeng dagdagan natin yung mga grasslands, pwedeng dagdagan natin yung mga puno, kasi yung mga puno, nakaka-absorb din naman ng pansamantala ng tubig yan. Ilang galon din ang kayang hawakan yan. So kung maraming mga puno, maraming galon ng tubig, ang ma-hold or ma-retain para maiwasan natin na sabay-sabay yung tubig doon sa sapa. Pwede tayong maglagay ng mga pumps doon sa mga malapit sa mga large bodies of water, malapit sa Manila Bay, dagdagan natin yan. Yung mga drainage canals, pinabibilis natin yung pag-agos ng tubig papuntang sapa o kaya mga ilog. Pag nagsabay-sabay yung tubig doon sa ilog at sapa, ay magbabaha talaga doon sa mga gilid ng sapa pag nag-overflow ito. Halimbawa, pwede pa tayong maglagay ng mga water containments, no? Katulad nung nilagay sa BGC, paramihin pa yan. 5-story water detention tank yung nandun sa ilalim, dagdagan natin. Yung mga parks, katulad nung Parks and Wildlife, yung ito, alam mo to kung taga-UP o kapatid mo, yung Sunken Garden, for example, yung lagoon sa UP ay panatiliing lagoon kasi nakaka-imbak ng tubig yon para hindi sabay-sabay yung tubig doon sa pinakamababang lugar kung saan nandun yung sapa. Pwede pa natin i-widen yung mga waterways if possible. I-declog yung waterways, no? Yung mga laglagay tayo ng garbage catchments. Long term, pwede siguro natin pag-isipan na yung mga settlements, lalo na yung mga critical facilities, ay malayo doon sa mga flood-prone areas na tabi ng sapa, yung mga floodplains na tinatawag.
para mag-gravitate yung population, yung lugar doon sa mga malalayo doon sa or iiwas natin doon sa mga alam na nating bahaing lugar. Pwede tayong magtanim ng mga mas maraming puno sa kabundukan para hindi masyadong marami yung surface runoff papunta doon sa low-lying areas. Pwede rin tayong siguro mga mini dams sa itaas, no? Yung maliliit lang, hindi masyadong Just malalaki if only to slow down, di ba? hindi If only tayo to slow down. natatatakot na kung sakaling mag-iba yun ay buhos ang tubig. Sir, So bali, I already enumerated more than 10, 'di ba? More than Yes, sir. 10 interventions that are location specific. So hindi lang buhos palagi na automatic ay maglagay tayo ng dike. No? Kasi ang kalupaan ay malawak, ang baha ay localized. So gamitin natin yung malawak na kalupaan na yun para mas maganda ang ating approach dun sa pag-solve ng baha. Sir, if I'm getting it right, what you're saying basically is we don't have to look lamang at the end point and Exactly. solve the problem at the end point, by which time baka too late na. Exactly. Yung endpoint na yon, nandun yun sa mga floodplains, nandun yun sa mga tabi ng sapa, nandun yun sa mga tabi ng ilog. Malawak yung kalupaan, hindi ba? Bago pa pumunta yung tubig, mag-accumulate. Ayan, malawak ang kalupaan. Bago pa magpunta dito sa pinakamababang lugar, dito, sinasalo na natin dun sa mga ibang lugar para mas mabawasan yung tubig na nandun sa sapa at ilog. Actually, sir, Na kung saan tayo naglalagay ng dike, ng dike, di ba? Actually, sir, I'm wondering din about that kasi we've heard these ideas even long before yung catchment tunnels under the city or under certain areas, harvesting rainwater. It's not exactly reinventing the wheel. Yun lang, parang we've never been able to move in that direction. I wonder why. Kasi di ba, it's not exactly new science. Matulis yung tanong mo, ha? Parang may gusto kang tumbukin. Wala naman. But anyway, Nagtatalo no? So, ayun na nga. Hindi naman bago ito eh. Pagsamasamahin lang natin, maliit man ang contribution, pag nagsama-sama yan, magiging mas malaki ang contribution. Pero hindi lang tayo dapat nakafocus doon sa tabi na lang ng ilog o tabi ng sapa na kung saan nagbabaha. Dapat malayo pa lang yung tubig, nababawasan na natin o nai-imbak na natin, na-absorb, nare-retain para mabawasan yung dami ng tubig sa mga mabababang lugar. Actually, sir, what I really meant to ask was is there an economic factor here? That's why we don't seem to go for those long-term solutions that you've been talking about, and instead aim for the endpoint solution, if you'd call it a solution at all. Is there an economic factor here? Siguro, no? Malamang meron kasi hindi ba yung mga flood control, yung mga dike, pag may action nakikita ng mga tao di ba? Pag nakikita yan ay may ginagawa yung si mayor, may ginagawa yung governor, may ginagawa ang gobyerno, no? Pero kasi yung mga naibanggit ko, yung iba doon long term, yung iba doon hindi talagang visible, highly visible. Underground. Of course, yung dike mahal, 'di ba? Pero parang pilit natin palagi na yun ang focus, no? So kumbaga 1.3 billion a day, pwede naman natin ilagay yan sa iba. Subukan naman natin yung iba, bawasan. Kasi tingnan mo, Ed, ang ating mga losses at saka mga damage from natural hazards every year costs us 50 billion pesos. Okay? Tatlong dekada na yan. Cost adjusted, 50 billion pesos a year. Pero noong 2022, ang ginastos natin ay 150 billion a year. 2024, maybe probably more than 300 billion a year. So, bakit tayo gumagastos ng ilan ba yun? 6 times more? Tama ba?
50 billion, di ba? Mas malaki pa I get na where you're i-inflict going. ng tao yung cost natin na ginagawa nating mali kaysa sa ginagawa ng kalikasan, sa impact ng kalikasan. So, there's something wrong there, di ba? Something wrong with the math, no? Ano? There's something wrong with the math, Mali, in a di way. ba? Mas matindi I pa get what tayong you're gumastos going at. kaysa sa nagagawa ng kalikasan, sa impact ng baha tsaka mga natural hazards. Kasi 50 billion lang yun. Gumagastos tayo ng 150 billion, sometimes 300 Times billion. 7, oh, So, 350. Mhm. we can be brighter than that. Okay. That's a very interesting way of looking at the math. Sir, teka, I'd like to go back to what you said a while ago and related to the need for scientific basis or scientific studies before you go jumping into a project. May binanggit ka sa kayo kanina eh. It sounds good to improve drainage systems, but you also have to be careful that because drains will make it faster for the water to get to the river, and it might be too Flood the fast, river. and you'll have a swollen river which may cause greater danger. So may ganun ding it's not about making everything go faster. It's about being systematic about things. Calculating everything. Oo. Timing is very important. So in a way, baka nga yung pag-improve minsan, at least minsan pag-improve ng drainage systems might even make it more dangerous to some communities? Well, oo. Halimbawa, nilagyan mo ng simento yung isang ilog. Ang mangyayari doon, pinabibilis mo yung tubig papunta sa low-lying areas. O pag binabilis mo yung tubig papuntang low-lying area at maraming sapayan na mas mabilis, din sa mababang lugar, mas lalong nag-i-impact yung tubig. Mas mataas yung tubig, di ba? Mas mataas ang baha. So, yung mga ganon, again, case specific, hindi naman case mga specific. generalization yung gusto kong sabihin dito. Yes, sir. Ang gusto kong sabihin ay pag-aralan na mabuti ang bawat lugar, alamin kung ano yung mga problema, kasi doon pa lamang natin mahahanap yung pinaka-optimum na solution. Hindi yung Sir, automatic lang, hindi, ang kailangan natin dito, flood control. Sir, let me bring up an example that we cited a while ago in the newscast. Yung sa Kandating Arayat, I hope the numbers are right, the slope protection project was built in 2018 for 20 million pesos. That sounds kind of low for 20 million pesos in 2018. Because of all the damage through the years, may repair spending tayo na 91 million in 2023, tapos in 2024, 183 million. Parang yung repair every year na at palaki ng palaki, samantalang yung original project cost is so small. Have you heard about this, sir, itong Kandating? Kasi it came out in the news over the weekend eh. Hindi, sorry hindi ko nabalitaan yan. Masyadong maraming ginagawa. Tsaka masyadong maraming balita kung ano klaseng balita, no? At well, ang ayaw natin kasing mangyari nalululong tayo sa, ayoko naman tawaging bisyo ito, no? Pero nalululong tayo doon sa mga ginagawa natin that we end up spending more. Na actually, kapag gumagawa ka ng mga solution, ng mga paraan na more closer to nature-based solutions, the less expensive it becomes. So kailangan mas tumitingin tayo ng mga alternatibo na kahit maliit lang yung contribution, pag nagsama-sama yon, malaki at hindi tayo nalululong doon sa mga ginagawa natin ng mga kinamalayan na natin or parang we're so used to doing. Baka pwede nating palitan. Hindi ko naman sinasabing hindi din epektibo yung mga yan, no? Yung mga maliliit na baha, katamtamang baha ay nakakadulot din ng damage, nakakaprotekta din yan. Pero ang gusto talaga natin ay medyo mas long-term solution, no? Mas less expensive dahil limited din ang resources natin dito sa Pilipinas. Maaari kasing magamit natin yung pera na yon kapag mas targeted, no? Mas napag-aralan na less expensive at yung extra ay pwede natin maibigay pa doon sa mga ibang mas magagandang programa ng bayan. At higit sa lahat, napag-isipan at napag-aralan.
Hindi yung pinasok lang Oo, hindi para yung lang may automatic magawa. na lang, dito tayo, na ito, maganda ito, kasi visible, kasi okay, visible, nandyan, nandyan, nakikita ng tao, okay yan para sa boto. So pag pinag-aral, mag-invest muna tayo ng konti sa konting sa pag-aaral, tapos tsaka natin gawan ng paraan, ano, banatan ng mga solusyon. Yun, ang tingin ko ay napaka-importante. Kasi kailangan palaging science-based and risk-informed yung ating mga ginagawa, at saka data-driven dapat yung mga solutions. Mhm. Okay. Okay. Sir, balik ako sa Project NOAA. I think you have data you want to show. Am I correct? Sige, oo, meron actually. Oo, meron akong gustong ipakita sa inyo, no. Ito yung binigay ko lang na presentation if you would allow me. Go, sir, Ed, go. no? Okay, so ito pinag-aaralan namin. Sa unang-unang ang pangunahing dahilan talaga ng baha ay ulan, no? Ulan. Pinag-aaralan namin ito, no, throughout many years. Tinitignan namin saan nagbabaha, binibilang namin yung bawat patak ng ulan, galing Doppler. Pinag-aaralan namin yung mga bagyo, bakit niya na-enhance yung habagat, etc. No? Dito makikita din natin dito sa imahe na ito na ang buhos pala ng ulan during habagat ay nanggagaling pala, ang dahilan pala doon dahil doon sa mga kabundukan, mga bulkan doon sa Bataan, Maribeles at Natib. So nakikita natin dito kung nasaan yung arrow ko, no, na yung puti doon yung malakas na ulan nanggagaling siya sa Maribeles. At depende kung anong klaseng habagat, minsan pag natutok kunyari doon sa Cavite, doon yung malakas na ulan. Dito naman, dito sa kaliwang panel, galing sa Mount Natib, o yan, pupunta doon sa Bulacan. Ito naman sa Maribeles, pupunta doon sa Quezon City at Valenzuela. So iba-iba ang buhos ng ulan, ano? Tapos pag tinignan natin, ito patawan na lang 'yon. Na yung dating mga ulan na malakas na magdudulot ng malaking baha na minsan lang kada henerasyon ay ngayon mas madalas na. So kung ang sukatan ngayon ay yung Marikina River, 20 meters level, yung Ondoy ay 22, pero nakikita natin yung above 20 na taas ng Marikina River, nagkaroon ng Ulysses nagkaroon ng Carina, nagkaroon ng habagat noong 2018, habagat noong 2012. Hindi na lang minsanan kung hindi madalas na kada henerasyon. Kumbaga sa buhay mo, hindi lang once in a lifetime, kung hindi several times in a lifetime na yung mararanasan mo malalaking mga baha. So yung flood control natin, pagka yan tinayo natin, halimbawa, DPWH makes at maximum na to, sobra-sobra na to. Yung once, kung 50 years ang buhay mo, once mo mararanasan. Yung mga once na mas malalaki, every 100 years na mararanasan, ay hindi nakakayanin ng mga dike. So yan yung tinatawag na 100-year rain return. So kumbaga 100 years ang buhay mo, several times mo nang nararanasan. Yeah. At several times mo rin makikita na yung flood control structure ay hindi nagagana. Ano pa kaya pag may climate change na mas mataas pa? So yun yung nakikita natin. Halimbawa ito sa Valenzuela. Ang ano naman, walang relasyon ito sa Marikina River. Walang relasyon ito sa Pasig River. Yes, sir. Pero may babaha sa Valenzuela. At pagka yan ang normal na ilog, pag tumaba, ganyan. So kailangan bawat lokasyon na yan pinag-aaralan. Halimbawa dito sa lugar na yan mga yan, iba-iba ang mga problema diyan. Iba't iba ang solusyon diyan sa mga lugar na yan. 2 slides na lang tayo, no? Yes, lalagay natin dito. So halimbawa ito, mayroon tayong sapa o ilog. Kapag may habagat na napakalakas ng ulan, ito ay tumataba. At lahat ng mga lugar na yan, doon sa gilid ng ilog na yan na kulay blue, yun yung mga dapat meron tayong intervention. So ang gusto natin, mapababa yung dami ng tubig dyan, hindi magsabay-sabay yung tubig. At there are many interventions. Bago pa umabot doon sa mga sa sapa o creek na umaapaw na yan, ay nababawasan na natin yung tubig. So hindi lang dike ang solusyon, di ba?
case specific ito, pag-aaralan natin, nabanggit ko yung maraming mga paraan, rainwater harvesting, pagdami ng absorb ng mga kalupaan na nag-absorb, mga puno, mga catchment facilities, detention basins, retention basins, at kung ano-ano pa. Nakapagbanggit yata ako ng 13 mga Yes, sir. other ways bukod doon sa dike na pinag-uusapan natin. Ayun na lang muna at Yes, sir. sana gusto ko pang makapag-explain pero nandun. So case Sorry, sir, specific, we're out of time na rin eh. education is also very important. Yes, sir. Well, we appreciate, sir, especially the maps kasi talagang it really shows you how big and systematic the problem is. It's not just a one solution thing, but it kailangan pag-isipan talaga. Anyway, we'd like to say thank you very much kay Dr. Mahar Lagmay. Always a pleasure to have you, sir, on board, the director ng UP Resilience Institute. Sir, thank you for joining us this morning. Maraming salamat and we hope to see you again.